Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kapapasok lang na balita ito. Unang araw pa lamang sa pag-dive, pagsisid at pag-search nitong mga nawawalang remains ng mga sabungero ay mayroon na kaagad natagpuan na sako-sakong kung ano ito ay hindi natin tiyak kung sa hayop o sa tao. Kaya atin panoorin ang bidyong ito kurtisi sa atin ng GMA Integrated News. Sinimulan na ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero sa isang parte ng Taal Lake katapat ng bayan ng Laurel. Bukas na sisimulan ng malalim na pagsisid ng mga PCG technical divers sa lake bed base sa isang search pattern na itatakda ng Operations Commander. Shifting daw ang gagawin para hindi masagad itong ating mga technical divers ng PCG na limitado lang din naman ang oras na pwedeng manatili sa sobrang lalim ng katubigan. Nagsagawa ng ocular inspection at pagsusuri sa lalim at kondisyon ng lawa ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard malapit sa isang fish cage sa Taal Lake sa bahagi ng bayan ng Laurel. Alright, so itong fish cage na tinuturo dito ay ito mismo yung niririntahan ng mga akusado dito sa kasong ito. At ito yung itinuro ni alias Tutoy na diyan daw tinatapon yung iba. Kaya ito ang inuuna kaagad ngayon sa pag-search para mas maliit lang na area ang ma-search ay puntahan kaagad yung kung saan yung niririntahan. Kasi bakit nagririnta doon ng fish cage? Yung mga naditinin na mga iskalawags. Kaya ito ngayon, dito sa bandang dulo ng video ay makikita nyo ang mga remains na sinasabi natin ay talagang umiitim na. At talagang sa ano ito, hindi ito sa hayop sa tingin ko. Ito na yung hinahanap. Dahil mabait talaga ang Diyos. Sabi ko nga noon na kahit na nabaon yan sa ilalim ng lake beds, ay merong gagawin ang Diyos. Kasi mga sagrado yan at gawa ng Diyos ang mga taong yan. Kaya may gagawing kababalaghan ang Diyos na ipalulutang ang mga yan. Kaya ayan, first day pa lamang, kanina lamang, 2 oras lang ang nakalipas, ay ito na yung breaking news na hatid sa atin ng GMA 24 oras. Balik tayo sa video. Ang naturang fish cage inuupahan umano ng isa sa mga suspect sa kaso ayon sa DOJ. Nagkaroon ng surface search kanina sa lugar ng mga diver pero wala pang nakitang indikasyon kung naroon nga ang hinahanap ng mga labi. Pero simula bukas, higit 30 divers ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters at posibleng gumamit pa ng specialized diving equipment at gas mixtures para sa kanilang kaligtasan. Right now, nag-start na tayo ng initial natin, survey. The operations already started and nag-ocular lang tayo and ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. This is a lake, so characteristic niya lalo na pagka maalon and nakikita niyo naman murky. So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Posibleng gamitin din ang sariling remotely operated vehicle ng PCG sa paghahanap kung kinakailangan. Bago magsimula ang operasyon, binigyan ng PCG ng briefing ang mga kinatawan ng Department of Justice sa lugar kung saan gagawin ang paghahanap. Natukoy ng DOJ ang lugar kung saan sisimulan ang paghahanap batay sa mga isiniwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Ito na yung pinakahihintay ng sambayanang Pilipino, mga kababayan. Kapag mayroong matagpuan dyan na hinahanap natin na yung nakalagay sa sako ay sarado na ang di ba? Sarado na ang kasong ito dahil meron na nga. So isang remain lang, isang buto lang ang matest ang DNA at may kumpara doon sa nawawalang 100 plus kasabungero ay sigurado na lagot na itong mga binabanggit na pangalan ni alias Totoy. Naku, talagang kinabahan na siguro ngayon yung mga tsikwa, kinakabahan na sila dahil mayroon nang nakita kaya brace yourselves mga kababayan. Dito sa susunod na video clip, ito ang latest. Kanina lamang, kapapasok lang to 1.5 hour o 2 hours lang nang matagpuan nila ito. Balik tayo sa video, courtesy ng GMA 24. We will not stop. Kasi pag
kailangan ituloy talaga eh. Kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains, or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. May mga nagsasabi po no na meron pa po tayong maabutan. Importante daw mahanap ang mga labi ng nawawalang sabongero, pero pwede pa rin namang umusad ang mga kasong murder laban sa mga sospek sa pamamagitan ng ibang ebidensya. But this will definitely shift the attention now to a murder case if ever bodies are found and remains are found. So we do hope to see remains that will match the DNA of those missing cockfight enthusiasts. However, even if we do not find the bodies, what we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Humingi na rin ng tulong ang DOJ sa Philippine Air Force para madala oras na aprubahan ng Japanese government ang mga hinihiram na ROV. Kapapasok lang po na balita, may na-recover pong sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. So ito na mga kababayan, ito na yung dito na kinakabahan ang mga culprits, ang mga mastermind niyan. Dahil sigurado ako na ito ay isang human remains. Mga buto ito hindi ito sa hayop, mga kababayan. Kaya God moves in mysterious ways palagi. Ang sabi nila ay imposible na daw na makita kasi nakabaon na sa lake beds. Ang sabi ko naman noon na walang imposible sa milagro kasi mga sagradong katawan yan, magpapakita talaga yan, magpapakita at lulutang at mayroong lulutang at magpapakita. Kaya ito na, atin balikan ang video. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao o hindi ang mga buto. At live sa telepono makakausap natin si June Veneracion. June. Vicky, may nakuha ang mga otoridad ng mga umunay skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabongero bago sila itapon sa Taal Lake. Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga-DOJ at PCG na kabilang sa mga naghahanap sa labi ng mga missing sabongeros. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Alright, so kudos sa mga taga-DOJ at PCG, Philippine Coast Guard, sa napakagandang effort. Ngayon may nakikita ako dito na mga yung sa backbone, yung vertebrae. Yung vertebrae putol-putol. Yan ay sa tao yan, hindi yan sa hayop. At ang buto ng tao ay umiitim yan kapag nabaon sa lupa. Ang buto ng hayop ay hindi umiitim. Kaya yun ang pagkakaiba nila at saka malalaki ito. At saka kung, di ba, kapag pista, pag kakain ng tao ng mga baboy, ng mga baka, o kalabaw ng mga buto, di ba, itatapon lang yun, ipapakain lang yun sa mga aso eh. Bakit mo isilid, ilagay sa sako? Walang ganun na ilalagay pa sa sako ang mga buto kasi ipapakain ngayon sa mga aso eh. Kaya kapag nilalagay sa sako, ibig sabihin, sikretong tinatago o itinapon doon sa burak eh. Maputik na parte na medyo mababaw lang nakuha to. Kaya lumitaw siya. Ito siguro itinapon sa malalim noon, pero siguro natangay ng current ng lake at napunta sa mababaw na portion. Kaya walang imposible sa Diyos, walang imposible sa milagro. God moves in a very mysterious ways, mga kababayan. Ano sa palagay nyo sa nakita nyo? Paki-close up nyo na lang at mag-comment kayo mga kababayan sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel ngayon nakapanood, huwag nyong kalimutan sa pag-subscribe ng ating munting channel para malaking tulong sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, God bless the Philippines. Ingat ang lahat.